So guys, marami sa inyo nagtatanong kung ano yung itinerary ko for my recent Central Asia trip, and this is it. So basically, galing akong Davao and then I flew to Manila via Cebu Pacific and then another Cebu Pacific flight to Kuala Lumpur. From Kuala Lumpur naman, take ako ng AirAsia X flight to Almaty, Kazakhstan. So, yung total flight time nun, nasa around 7 hours mahigit from Kuala Lumpur to Almaty. And then, kumuha ako ng seat for that flight kasi long haul siya. So, mas gusto ko na window seat. And I'm really glad I did because maganda talaga yung view from outside of the plane. Nung mga siguro 2 hours na lang to Almaty. So, make sure guys, if gusto niyo na magandang view, kuha kayo ng seat na K. So, right side siya, facing the pilot. So, right side siya, K na, na seat. Tapos, below 37 or above, or below 39 or above 45, mga ganun na seat. Kasi yung mga, 40 to 44, nasa talaga yon nasa, pakpak. So, covered yung yung view ng pakpak. So, yung akin nga 39 medyo hindi na okay, pero papakita ko pa rin sa inyo, maganda pa rin yung view ko from my seat sa 39K. Anyway, so yun, after lumapag siya ng mga around, anong oras ba yun? Mga 6 p.m. mga ganun, mga 6 p.m. or before that. Kaso, umulan nung dumating ako ng Almaty. So, wala talagang view yung palapag. As in, covered ng clouds. Tapos yun, from the airport, okay naman yung immigration process. Smooth naman. Wala namang tinanong. Tinignan yung passport, tapos photograph. Tapos yun, on my way na to claiming my baggage. Tapos, after that, doon ako medyo nagka-problema kasi hindi ko inactivate yung Yandex ko. Bali yung Yandex pala is like the Grab or Uber ng Central Asia. So, download ko na siya, nasa Pinas pa ako, pero hindi ko siya inactivate. So, nung tinry ko nang inactivate using my eSIM, na global eSIM from Eskimo, na hindi ko matanggap yung activation code ng Yandex dun sa roaming ko. Yung roaming ko may signal pero hindi nakakatanggap ng activation code from Yandex. So, ang ginawa ko yun, medyo natagalan ako. Yun yung reason kung bakit ako natagalan sa airport. If nakita niyo yung previous video ko, yun yung actually reason ba't natagalan ako. Hindi about immigration or things like that. Ang natagalan ako kasi yun, ayokong sumakay dun sa mga unmarked taxis kasi maraming touts na nag-offer ng taxis but hindi talaga ako comfortable doon. So, yun, bumili na lang pala ako ng local SIM, which is around 800 pesos lang naman. So, sulit na rin kasi unlimited naman yung data noon. Although, gumagana pa rin talaga yung Eskimo sa apat na countries na pinuntahan ko. So, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Gumana yung eSIM ko. So, walang naging problema. Tapos, yun, I stayed in a hostel lang in Almaty for 4 nights. So, it's called AQ Capsule Hotel. Okay, actually, highly recommended ko siya kung nagtitipid kayo kasi around 1.5 pesos lang per night. Tapos, hindi talaga siya yung capsule na regular dito sa Asia na yung parang box lang siya na hindi ka nakakatayo, ganun. Yun, siya, high ceiling, nakakatayo ka, nakaka-move ka freely actually. So, maliit lang siya na room. May maliit na table, may chair, tapos sa baba, sa ilalim ng bed, mayroong parang lagayin ng luggage, and meron ding locker area sa labas naman. Tapos shared yung toilet and bath. But highly recommended siya kasi 3 instances na nagstay ako in Almaty, doon ako lagi nagstay. Kasi comfortable ako at saka malinis yung place. Madalas naglilinis yung cleaner. So, malinis talaga even yung toilet and bathroom. Tapos, nag-avail ako ng tour for the lakes, yung Candy Lake at saka Colsay Lake.
Nag-avail ako ng tour noon sa joinme.asia. So sa IG ko lang sila nakita. Actually, nakita ko siya sa isang YouTube video. Tapos yun, message ko sila, ano siya, 1 night, 2 days. Or bali actually, naging 2 nights. Kasi umalis kami ng Almaty around 9 p.m. Tapos yun, may whole day kami na tour pagka kinabukasan. Tapos overnight dun sa village. Tapos meron ulit na tour the next day. Tapos uwi na, balik na ng Almaty. So yun. After ng tour na yun, so yun, maganda yung tour na yun actually. Pwede naman yun day tour. Pero mas maganda pag overnight tour kasi mas maraming time. Kung day tour, pupuntahan naman yung lahat. Yung Candy Lake, Colsay Lake, at saka Shireen Canyon. Pero, yun, pag kagaya ng ginawa ko, mas mahal nga lang talaga. Ang cost is, magkano ba yung cost na yun? Nasa around 4,200 pesos yung 2 days, 1 night na tour. Kasama na pagkain. Yun pala guys, if you want to read, kung gusto niyo magbasa kaysa manood dito sa video ko, pwede nyo lang i-visit ang escapemanila.com, tapos search nyo lang Central Asia Itinerary. So yun, makikita, mababasa nyo na. Ilalagay ko rin yung link sa taas. After kung mag-tour, yung lake tour at saka yung canyon tour, kinabukasan, pumunta na ako ng Shymkent. The idea was, gusto ko talagang gusto kong mag-ikot sa Shymkent. Gusto ko siya makita kasi may napanood din ako na vlog about it. Pero yun, kailangan ko mag-work kasi may kailangan ko i-submit na video, so hindi ako nakapag-ikot. But actually, from Almaty, may mga bus na diretso ng Tashkent. Kasi yung next destination ko was Tashkent, Uzbekistan. Kaso nga, gusto kong dumaan ng Shymkent kasi gusto ko sana makita yung place. Kaso hindi nga na-achieve kasi may trabaho. So yun, kung kayo guys ay yung pumunta ng Shymkent, pwede na kayong dumiretso ng Tashkent. May bus or train papunta ng Tashkent. So pwede kayong sumakay lang noon. Next naman, so nag-cross na ako ng border from Shymkent to Tashkent. Nag-Yandex ako papunta doon sa terminal ng shared taxi. Tapos shared taxi to border naman sa Tashkent, papuntang Uzbekistan. So wala din naging problema sa border crossing. Bus actually paglabas ng after immigration ng Uzbekistan na side, papunta sana yon yung bus papunta sa city proper, pero nag-Yandex din ako kasi nga yung time ko dito guys hindi masyadong mahaba, kaya nagtitipid talaga ako sa oras. So yun, Yandex na lang ako ng Yandex. Although mas tipid sana yung trip talaga kung nagbabas ako or nagtitrain ako sa mga nagme-metro, nagsasubway. Kaso yun nga, madalas nag-Yandex na lang ako para makatipid sa oras. So sa Tashkent, nag-ikot-ikot lang ako, pumunta ako ng mga mosque, ng bazaar, of course, hindi mawawala yung bazaar sa sa trip ko na to. Always pag may pinupuntahan ako na place, sumasaglit ako talaga sa market kasi gusto kong makita yung market and yung mga tinda doon. Tapos sa Tashkent, pumunta ako ng Samarkand after, kasi ito talaga yung isa sa mga goals ko, makapuntahan yung Samarkand. Kasi nga, di ba, yun yung mga historical buildings, nandun yung mosaic na mga architecture, and sobrang ganda guys, sobrang ganda talaga. As in amazed talaga ako sa mga architectural designs. Tapos, after Samarkand, pumunta ako ng Panjakent in Tajikistan. Dun sana ang goal ko was pumunta ng Seven Lakes. Kaya umalis ako ng maaga from Samarkand, nag-Yandex na nga din ako, hindi na ako nag-shared taxi or nag-marshoot because gusto ko sanang puntahan yung Seven Lakes, kaso nung dumating ako ng Panjakent, umuulan. So yun, for safety reasons, hindi na ako tumuloy. So nag-ikot-ikot na lang ako within Panjakent. Tapos kinabukasan naman, pumunta na ako ng Dushanbe, sa capital city. Sobrang ganda ng road, very scenic yung road from Panjakent to Dushanbe.
Tapos sa Dushanbe, pumunta pala ako ng market. Monday yun, sarado yung market. So I think sarado pag Monday ang market. Pumunta rin ako ng mosque, sarado din. Tapos dinaanan ko yung isang botanical garden, sarado din siya for some reasons. So I think Monday, hindi magandang pumunta ng Dushanbe pag Monday, or at least meron kayong another day para mag-spend ng i-explore nyo yung Dushanbe. Kasi Monday, I think, close sila. Yung mga attractions na iba. Or mostly attractions. So yun, pumunta akong, kasi nga close yung bazaar, so pumunta na ako ng mall. After ng mall, pumunta ako ng mall. Si Yoma Mall ang tawag doon. Buti na lang din kasi may market pala na malapit doon nung nadaanan namin. So, pagbaba ko ng mall, kumain lang, tapos bumalik ako doon sa market. At least nakakita ako ng market sa Tajikistan, sa Dushanbe. So, it was really, it wasn't planned, but okay na rin. Tapos, after that, pagkakinabihan, yung flight ko was around, I think, mga 10 p.m. yun or something like that. Papuntang Almaty naman kasi dapat magko-cross na ako ng border from Dushanbe to Khujand, papuntang, where? Papuntang Osh in Kyrgyzstan. Kaso close pala yung border since 2022 kasi nga may conflict itong Kyrgyzstan at saka Tajikistan. So closed. The next option is via Pamir Highways, which is hindi ko rin magagawa kasi wala akong permit. Kailangan ng GBA permit doon. Second, mahal talaga siya. Expensive kung solo ka. Kung marami kayo, at least 4 at mahahati niyo yung expenses. So, okay yun. Kaso, wala. Late kasi ako late akong nag-research about it. So, late kong nalaman. So, medyo mahal na yung ticket ko, 7,000 pesos. Yung 1 hour and 40 minutes lang na flight to Almaty from Dushanbe. Kasi nga, nag-book ako less than a week na lang sa flight date ko. Ayun, from Almaty, ayun, nagstay na ako overnight. Doon pa rin ako sa AQ Capsule Hotel. O, di ba? Kasi nga, comfortable ako doon. Tapos, kinabukasan, magbabas lang sana ako papuntang Bishkek. Kaso, naiwan ako ng bus kasi medyo tatanga-tanga itong friend nyo. So, dahil doon, nag-shared taxi na lang ako. Nag-shared car na lang ako doon papunta sa border. So, yung bus sana is 3,000 tenge lang. So, naging 5,000 tenge na hanggang border lang yung shared car. So, around 660 pesos yun. Pero okay na rin kasi mas mabilis yung car kaysa bus. Kasi sabi nung isang friend ko na kakadaan lang doon sa border na yun. Sobrang tagal daw mag-clear ng bus sa customs sa border. So, yun. Okay na rin kahit paano. Mas napamahalan ng konti, but yeah, nakasave pa rin tayo ng time, I think. Tapos, sa Bishkek naman, pagdating ko doon, medyo gabi na, I think, yeah, medyo gabi na. So, kumain na ako, natulog. Kinabukasan, maaga ako umalis papunta namang Kizart Village. Papuntang Kizart, yan, may travel guide ako how to get to Kizart from Bishkek. Kasi medyo tricky siya, but pwede naman siya via public transport. Nag-shared minibus ako, Marshutka, and yun 500 somoni lang yung bayad ko. So yun, doon naman sa pagdating ko ng Kizart Village, ito na naman, medyo tatanga-tanga na naman ako. Hindi ako nag-book in advance, hindi ako nag-contact ng accommodation in advance. So, gamit ko yung eSIM ko kasi nga gumana naman siya in Kyrgyzstan. So, eSIM ko ang gamit ko, tapos medyo mahina yung data, mahina yung signal. Pero nakaka-scan naman ng maps. So yun, tinitingnan ko lang yung map. Yung una kong pinuntahan, hindi daw sila nag-accept or baka hindi lang din ako naintindihan. Hanggang napuntahan ko yung isang yurt camp / guest house. So yun, ako, as in, sobrang wala, pumunta lang ako doon ng walang kaplano-plano. Tapos birthday ko pa kinabukasan. Ito, talaga yun, adventure talaga yun for me, and wag niyo akong gayahin, guys. So, dapat talaga nakaplan in advance. Especially pag shoulder season. Kasi,
Actually, beginning pa lang talaga ng seasons, wala pa masyadong guest doon. Wala pa masyadong mga tao. Yung ibang guest houses, close pa siya kasi nga hindi pa nagkaka-start pa lang ng season. Tapos, at least yung pinuntahan ko, marunong mag-English yung anak ng host. So, yun, nakakausap-usap niya ako. So, yun, in-offer niya yung tour nga, which is, napamahal talaga ako kasi, parang naging private tour siya. So, ang binayad ko, 17,000 SOM, or around 11,000 or 11,000 plus siya para dun sa horseback riding tour na 6 hours papunta, pabalik is medyo less na kasi nag-shortcut kami and medyo lang talaga, nanginginig ako dun kasi mas steep yung pababa. Maraming slopes yung dadaanan. So yun. Okay naman yung tour actually. Sobrang natuwa ako. Nakakapagod siya pero sobrang ganda talaga nung ang journey itself was, phenomenal. Yun kasama na pala lunch, dinner, breakfast. Lunch, dinner, breakfast doon sa tour. So, basic lang din talaga yung pagkain. But, pwede na. After ng Songkul Lake, ayun, bumaba na kami before 8 a.m. Kasi nga naghahabol. May mga kasama ako, may na-meet pala ako ng mga doon, mga travelers din. So, naging 4 kami. Na-meet ko sila along the road. So, magkakasabay-sabay na kami ganun. Okay naman yung 8, before 8 a.m. umalis na kami. So, maagang-maaga. Tapos, yun, mabilis nga lang yung pagdating. Mas mabilis siya nung papunta kasi nag-shortcut yata kami. Or nag-shortcut talaga kami kasi iba yung dinaanan talaga namin pabalik. Tapos, yun, 12:30 or around 1 na kami dumating doon. Almost 1 na. Bumalik pa kasi yung mga kasama ko, dapat magsasabay kami, sasakay ng marshutka or magta-taxi kung hindi aabot sa marshutka. Pero yun nga, maghiwalay kasi kami ng guest house. Silang tatlo magkasama. Tapos, yun, iniwan nila ako. Kasi nga naman, naligo pa ako. Tapos, nakapagkwentuhan pa slight yung yung host ko. Syempre, di ba, ang pangit naman pag sinabi, wala na. Ayun, so, talagang mga 1:30 na ako umalis doon sa guest house ko. Kaya, nung pinuntahan ko yung guest house nila, sabi nung host nila, wala na, nakaalis na sila sa 1 p.m. ma-shoot ka. So yun, ang ginawa ko, pumunta lang ako sa main road, tapos, may huminto na private car na papunta rin Bishkek. So, tinanong niya kung saan ako pupunta. Sabi ko, Bishkek. Sabi niya, 700 daw. Actually, 500 lang dapat yung pamasahe doon sa Marshutka. So, sabi ko naman, 600. Okay, 600. Sabi niya, okay. So, yun, nakisakay lang ako 600. Mas mabilis yata yun yung yung biyahe. Kasi around 5 hours yun eh. From Kizart to Bishkek. Tapos nakuha lang namin ng around 4, mga ganun. So yun, okay naman yung biyahe. May lunch stop din kami along the way. So after that, nakabalik na ako ng Bishkek and ang problema naman, maulan. So yun, hindi na ako nakalabas nung gabi na yun. At saka ang sakit talaga ng katawan ko, guys, dahil dun sa horseback riding na 6 hours tapos 5 hours pabalik. So 11 hours lahat. Sobrang sakit ng katawan ko, yung puwet ko masakit. Basta bawat mga muscles ko ang sakit-sakit. Ewan ko ba ba't ganun. First time ko kasi din. Tapos yun, kinabukasan, naglipat ako ng hotel dun sa Nomad Inn naman. And mas mura kasi doon. At saka okay na din yung place na yun. Comfortable din ako nung first time ko nag-stay doon. At saka iniwan ko pala yung gamit ko doon. Kaya pumayag naman yung manager na iwanan ko yung gamit ko. Sabi ko, dito pa ako magsistay bago ako bumalik ng Almaty. So yun, pumayag naman siya. And dapat ideally mag-iikot-ikot ako that day. Kaso maulan talaga. So yung ginawa ko, pumunta lang ako ng market. Maulan nga nung pumunta ako ng market. So hindi ako masyado din talagang nakapag-ikot. May payong naman ako pero iba kasi pag basa-basa, ayoko ng basa-basa, ganun. Tapos yun, nag-market na lang ako, tapos kumain ako doon sa isang restaurant na sikat doon, taas ang rating, pero ang pangit ng ang salty ng plov nila, tapos ang pangit ng service. I don't recommend that restaurant. Anyway, parang nasayang yung pera ko doon. Hindi ko talaga naubos yung pagkain ko kasi bad trip yun siya. At saka pangit talaga lasa ng pagkain nila.
So after ng Bishkek, bumalik ako ng Almaty, tapos sa Almaty naman, ayun, nag-ikot-ikot lang din ako sa Almaty. Pinuntahan ko pala yung Shimbulak, na dapat yung yun, ski resort yun siya. Kaso sarado pala siya hanggang June kasi for maintenance. So yung gondola, wala, sarado, pati yung mismong resort sarado daw. Yung 1 at saka 2. Basta tinanong ko doon or hindi ka masyado nagkakaintindihan, basta wala siya, hindi operational ang gondola, kaya bumalik na lang ako ng city. Tapos pumunta lang na sa Koktobe na gondola din para mag-abang ng sunset. So yun, maganda yung sunset doon. After that, yun, uwi na kasi ako noon kinabukasan, so namili pala ako ng mga pasalubong, ganyan. Tapos that day, tapos nung first day ko in Almaty na bumalik from Bishkek, tapos second day, dapat mamimili ulit ako ng pasalubong kasi kulang. Yun, sarado naman yung Green Bazaar. Sarado siya pag Monday din yata. Yun eh. O yun. Tapos, Tuesday, pabalik na ako ng Kuala Lumpur. So, yun, yung morning, nag-rest talaga. Kasi alam ko hindi ako makakatulog sa flight na naman. Gabi yung flight. From Kuala Lumpur to Almaty, 1 p.m., aalis doon. So, day siya. Tapos, pabalik is gabi. So, maganda sana matulog. Kaya lang hindi talaga ako nakakatulog madalas pag nasa plane. So, yun, nakabalik na ako ng Malaysia. Sa KL naman, may whole day dapat ako. Kaso, pagod na talaga ako. So, yung ginawa ko, capsule hotel na lang ako doon sa KLIA 2. Which is medyo mahal din siya, mga around 2 or 2-3 ganon, for 12 hours. So yun, at least naka-rest. Tapos yun, bumalik ako ng Manila via Cebu Pacific, tapos dumating ako ng mga around 6, tapos yung flight ko was 10:30 a.m. So yun lang guys, pag gusto nyo makita yung detailed talaga na itinerary and expenses, just go to my blog, escapemanila.com, and hanapin nyo lang Central Asia itinerary. So, yun lang for now, guys. Kung may tanong kayo, just comment below. Bye!